Magbubuhos na nga para sa veranda natin dito sa second floor. Syempre, kailangan din natin ng tambayanan dito para pang chill-chill ba. Hindi din talaga basta-basta ang preparation na ginawa nila para sa pagbuhos dito sa veranda natin sa second floor. Syempre, gumawa pa sila ng damba. Sinet up yung paglalagyan para hindi mahulog yung semento galing sa taas. Hindi ko alam ano yung tawag. Ikaw, alam mo ba? I-comment mo nga. May mga nag-comment nga na para daw hindi mahirapan yung mga nagtatrabaho dito sa abandoned building natin na gagawin nating bahay. Dapat doon na lang daw sa second floor sila magmasa para mas mapabilis yung trabaho. Pero kasi yung ginagawa nila sa baba lang kasi hindi lang sa second floor ang may ginagawa. Kasali na din sa pagmasa nila yung ginagawa sa first floor. So siguro para sa kanila ito na yung mas mabilis na paraan. Ito nga din pala yung isang veranda natin dito sa harap sa second floor. As of now talaga hindi pa natin mapipicture out kung maganda ba talaga siya pagkatapos since madami pa talaga dapat alisin at bakbakin dito. Tingnan nyo naman matinding hakutan pa talaga ang magaganap dyan. So gumawa na lang talaga sila ng hilaan dito or ano bang tawag dyan para makuha yung mga minamasa nila sa baba para pangbuhos sa veranda natin. Sa part na to talaga sila sobrang natagalan. Kasi iba yung magmamasa, iba yung maghihila at iba yung maghahakot at iba din yung magbubuhos. So doble-doble talaga. Yung pinakaunang plano talaga dito is magrenta kami yung malaking mixer at yun na mismo yung maglalagay sa mga imimix dito or ibubuhos. Kaso nga lang sobrang laki nun. Medyo mahirap dito sa lugar natin since maraming wire. So masasabi talaga yung mixer narerentahan sana natin para isahan na sana yung pagbuhos doon sa first floor, second floor at yung rooftop natin. Siguro kung natuloy tayo sa pagrenta mas mapapabilis talaga yung pagtrabaho dito since hindi na magte-take ng time ang pagmasa at paghakot ng ibubuhos. Kasi nga tignan nyo pang ilang hakot na yan pero hindi pa rin tumataas ang level ng semento. So mga ilang oras pa talaga to nahakutan. Tignan nyo naman yung view natin dito kahit hindi pa tapos yung bahay natin sobrang ganda na. So keber tayo sa mga nagbabash dyan kasi iba-iba naman tayo ng level sa pag-appreciate ng mga bagay. Kami kasi ni Norme ngayon ay nakafocus na kami kung paano ma-improve yung buhay namin at mga sarili namin. Wala na talaga kaming time sa mga bagay na hindi nagge-generate ng income or maging productive kami. Kasi nga tumataas na din yung edad namin at aabot talaga yung panahon na yung mga bagay na nagagawa pa namin ngayon ay hindi na namin magagawa. Kami lang ba or meron ding nakaka-relate sa amin na may target talaga kami sa age namin na dapat nakaipon na kami or nakapundar ng mga pangarap? Siguro sa mga ganitong bagay may mga mape-pressure talaga pero sa amin kasi ginagrab namin yung opportunity at hanggang kaya pa sa katawan namin para pagdating ng panahon na hindi na kaya ng mga katawan namin at least nagawa na namin yung best namin. Hindi yung may mga pagsisisihan kami pagdating ng panahon. Yung pangarap lang din kasi natin ang nag-hold sa atin para mas magsikap tayo sa araw-araw na ginagawa natin. At kung wala kang target na ginagawa para sa sarili mo ay parang boring or parang wala lang ding excitement sa araw-araw kasi gano'n naman talaga yung buhay. Mangangarap tayo, mahihirapan, minsan mag-fail. May mga time na magsasucceed ka kung para sa'yo talaga as long as magiging consistent ka. At part na din yung mga iyak, lungkot, tawa na mararanasan natin sa paglalakbay ng buhay natin at pagtupad ng mga pangarap. Hindi kami perfecto pero ginagawa namin yung best namin para sa lahat ng bagay.